Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Mag-ingat sa maling tao at magtiwala ka sa Diyos. Yan po ang madalas na nangyayari, di ba, sa ating buhay. Sa una, di ba, halimbawa sa mga magkarelasyon, boyfriend or girlfriend, di ba? Sa una, napakaganda yung pagkikita, may ngiti, masaya, di ba? Tapos araw-araw, may communication, maayos. Pero kalaunan, kapag nagkapalagay ng loob, di ba, na in love na sa isa't isa, dumarating yung panahon na habang tumatagal ay nawawala na. Hanggang sa tumatagal ng tumatagal, di ba? Hanggang sa hindi na masyadong madalas magkita, hindi na masyadong nagtitext o nagchat, hanggang sa mawawala na lang bigla. Di ba? Marami pong ganyan sa una lang, kumbaga, di ba? At bukod din dyan, kahit sa mga magkakaibigan, sa una, napakaganda ng samahan nyo. Nagtutulungan kayo, di ba? At napakasaya nyo. Minsan, may mga kaibigan na akala mo, totoong mga kaibigan, pero kaya ka pala kinaibigan, unang-una, may interest lang sa'yo. O ibig sabihin, mayroong napapakinabangan sa'yo. Pero pag dumating na yung time, na halimbawa, yung pakinabang sa'yo, hindi mo na nabibigay, o hindi niya na nakukuha, so mangyayari dyan, unti-unti rin nawawala. Lalo na, di ba, sa mga kaibigan na kapag dumadaan ka sa mga matitinding pagsubok, lalo na po sa financial, di ba, minsan nagkakaproblema tayo, doon din natin nakikita kung sino yung tutulong po sa atin. So, ibig sabihin, sa oras ng kagipitan, yung mga tunay na kaibigan ay talagang handang tutulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Hindi lang, di ba, sa oras ng kasiyahan. Kasi marami, di ba, sa mga barka-barkada, sa oras ng saya, kasama mo, di ba, lalo na tayo sa mga kalalakihan, di ba, pag halimbawa, ang lalaki, painom na painom, blowout na blowout, marami sasama dyan, marami kang magiging kaibigan. Pero pag nawala na yan, wala ka na rin sa kanila. Di ba? Kahit sa mga pamilya, nangyayari din po yan. Di ba? Halimbawa, mabait naman yung anak mo. Tapos nakapag-asawa ng babae man yan o lalaki, nag-asawa, sabi siya, sumasama rin yung nagiging ugali, di ba? Ng kanilang mga yung anak mo dahil sa kanilang mga napangasawa. So, ibig sabihin, ng tunay din na pamilya o kaibigan ay dinadala ka sa mabuting bagay, di ba? Hindi ka nilalagay sa alanganin o sa masasamang gawain. Kasi yung ibang mga barkada dyan, di ba? Ginagamit ka lang. Bukod doon, inu-influensahan ka kung dati kang mabait, di ba? Sinasama ka sa kanilang mga bisyo. Di ba? Dahil nga meron kang pag-bisyo dahil may pera ka. Pero pag wala na, ayun na yung time na iiwan ka na. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganung tao na parang ginagamit lang tayo dahil sa kanilang personal na interest, dahil curious lang sila, o dahil may napapakinabangan sa iyo. Kaya sabi sa Roma, chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, kung titingin po tayo, maghahanap tayo ng mga magiging kaibigan, partner sa buhay, pamilya, natural lang po sana yung mga taong may takot din sa Diyos o nagmamahal sa Diyos. Dahil ang mga taong to, di ba, isasama ka, di ba, sa kabutihan po. Imbis na sa barkada, halimbawa, di ba,
imbis na isama ka kung saan-saan, magbibisyo kayo, magdadrugs, iinom, at kung ano-ano pang mga masasamang gawin, doon ka na sa kaibigan na dadalhin ka, sa simbahan, di ba? Sa magandang community, sa mga outreach, di ba? Yung tumutulong sa kapwa, yun po, pipili po tayo. Bagamat siyempre lahat ng tao ay kailangan po nating irespeto, di ba? Pero hindi lahat ng tao ay kailangan mong samahan. Dahil wala kang ibang pagkakatiwalaan, di ba? Kundi ang Diyos. Bagamat siyempre may mga kaibigan nga tayo na pwede mo rin naman pagkatiwalaan, pero siyempre limit lang din yan. Dahil tao lang silang kagaya natin. So minsan, pagka gano'n nangyayari, iniiwan ka na lang bigla. Lalo na sa mga magkarelasyon, mag-focus ka na lang muna. Una, sa pamilya mo. Nandiyan ang pamilya mo. Diba? Kung mabigat man ang iniwan sa'yo, masakit man, ayahan mo na. Diba? Baka hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Gaya ng sinabi natin na may mga plano. Baka may mga magagandang plano pa ang Diyos para sa'yo. Kaya kumbaga, nagkaroon ka lang ng experience na tao na yon, sa tao na yon, pero may mahanap ka rin na mas mabuting tao na bigay ng Diyos. Kasi may mga tao nga akala mo, totoo, di ba? Yung pala, ginagamit din ng mga demonyo para lang ikaw ay masira, mawasak, at maging masamang tao ka. Yan po kasi ang purpose, di ba? Ng demonyo. Kaya, hindi po nakabase sa ibang tao ang ating buhay, kundi sa Diyos. Kung gumawa ka mga mabuti, tapos niloko ka, di ba? Ginawa ka ng hindi mabuti, kahit mabuti pinapakita mo, ayahan mo na. Baka nga may plano sa iyo ang Diyos na mas maganda. Kailangan mo lang maranasan yun. So muli po, dapat sa Diyos lang po tayo magtiwala para hindi po tayo maligaw. Tingnan din natin yung mga nakakasalamuhan natin tao, baka mamaya, di ba? Talagang ano lang yan, curious lang, interested lang dahil may gusto silang makuha sa'yo, o interesado lang dahil meron silang personal na interest para sa kanilang buhay, di ba? Pero para sa'yo, ito ay yung ikakapahamak. Kaya una po, magtiwala tayo sa Diyos na ang kanyang ibibigay ay mga taong nakakabuti sa atin dahil araw-araw siyang gumagawa ng kabutihan. So typin mo na lang ngayon para sa ating healing prayer sa mga may problema sa sakit, financial, at relasyon. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa lahat po ng nanonood sa aking vlog. Iyong pagalingin, Lord, dahil alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganon din po sa pamilyang nakakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, dahil sa hindi mapagpatawad, at dahil sa kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po, Lord, ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagmahal, maintindihin, at higit sa lahat ay binibigyang halaga ang bawat miyembro ng pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli yung mga nasirang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano po nila itatawid ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.